Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan naman kayo ng comment kung taga-saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Dahil nakakaaliw talagang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig sa mga kwentong may aral, sakit at pag-asa. At ngayon, simulan na natin ang isang kwentong dahan-dahang bubuo sa isang sugatang pamilya, isang mabait na dalaga, at isang matandang halos mawalan na ng dahilan para mabuhay. Sa bayan ng San Gertrudes sa Laguna, may isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng makitid na kalsadang napapaligiran ng puno ng akasya, santol at mga bakod na kinakalawang nasa tagal ng panahon. Ang bahay na iyon ay dating kinaiinggitan ng marami. Malawak ang bakuran, mataas ang kisame, at yari pa sa matitibay na kahoy ang karamihan sa bahagi nito. Noon, punong-puno iyon ng tawanan, bisita, at amoy ng mainit na pagkain tuwing tanghali. Ngunit ngayon, ang bahay na iyon ay para na lamang isang malaking alaala. At ang tanging natitirang naninirahan doon ay si Don Severino Vergara. Mag-iika-75 anyos na si Don Severino. Mulit sa unang tingin sa kanya ay parang mas matanda pa siya roon. Hindi dahil sa talagang sobrang hina na siya, kundi dahil sa bigat ng mga taon na dahan-dahang sumandal sa kanyang balikat. Matangkad pa rin siya, bagaman medyo kuba na ang tindig. Maputi na ang kanyang buhok at nanginginig na kung minsan ang kanyang mga kamay, lalo na kapag malamig ang umaga. Dati siyang kilalang masipag at istriktong negosyante. Siya ang nagpatakbo ng isang rice mill noon at may dalawa rin siyang paupahang tindahan sa palengke. Hindi man siya kabilang sa pinakamayayaman sa probinsya, sapat ang kanyang kinita para maitawid ang pamilya sa maayos na buhay at mapag-aral ang nag-iisang anak niyang si Leandro. Ngunit ilang taon matapos mamatay ang asawa niyang si Doña Felicidad, tila sabay din ng hina ang lahat sa buhay ni Don Severino. Unti-unting nawala ang sigla ng bahay, humina ang rice mill, ang ilang ari-arian ay naipagbili o naipamahala sa anak. At ang anak na dati niyang pinaghirapan, si Leandro, ay mas piniling manirahan sa Maynila kasama ang asawa nitong si Marian kaysa manatiling malapit sa ama. Hayaan mo na tay, sabi noon ni Leandro sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Mas maraming oportunidad sa lungsod, hindi pwedeng dito lang ako habang buhay. Hindi naman tumutol si Don Severino. Bilang ama, sanay siyang magsakripisyo. Kung ang akala niya noon ay pag-unlad ng anak ang kapalit ng paglayo nito, tinanggap niya iyon. Hindi niya lang inakala na sa paglipas ng panahon, ang paglayo ni Leandro ay magiging halos tuluyang pagkawala. Sa kabilang dulo naman ng baryo, sa isang maliit na bahay na yero ang bubong at hollow blocks na hindi pa napaplastar ng maayos ang dingding, nakatira si Isabel Lontok. 23 taong gulang pa lamang si Isabel, pero sa paraan ng kanyang pagkilos at pagsasalita, halatang maaga siyang hinubog ng hirap ng buhay. Maamo ang mukha niya, morena, at may mga matang laging tila may iniisip, ngulit hindi nawawalan ng lambing. Araw-araw, madaling araw pa lamang ay gising na siya para maghanda ng lugaw at sopas na kanyang itinitinda sa may terminal at tapat ng elementary school. Kasama niya sa bahay ang kanyang inang si Aling Marites na ilang taon nang hinihika at madalas dapuan ng panghihina. At ang bunsong kapatid niyang si Tino na nasa huling taon sa junior high school. Mula nung mamatay ang kanilang ama si Rogelio, isang tricycle driver na inatake sa kalsada habang pasada, ay si Isabel na ang halos sumalo sa lahat. Isang umaga, habang hinihiwa niya ang repolyo para sa sopas, napaubo ng sunod-sunod si Aling Marites sa higaan. Ma, dahan-dahan po. Ayan na, ikukuha kita ng tubig. Anak, mahinang sabi ng ina habang hinihingal. Baka mapagod ka na po kakakayod para sa amin. Ngumiti si Isabel kahit halatang puyat. Pagod lang po yan, lilipas din. Basta gumaling lang kayo, okay na ako. Mula sa gilid ng lamesa ay nagsalita si Tino habang inaayos ang lumang bag. Ate, ako na lang kaya tumigil sa school. Pwede naman akong naghanap ng trabaho. Napalingon si Isabel at agad tumigas ang tono ng kanyang boses. Hindi sa galit, kundi sa mariing pagproekta.
Huwag mo nang uulitin yan, Tino. Ikaw na nga lang ang pag-asa nating makatapos sa ngayon. Hindi ako pumapayag. Ate, nahihirapan ka na. Mas mahihirapan tayo kung pare-pareho tayong susuko. Iyon si Isabel. Kahit kapos sa pera, hindi kapos sa tibay ng loob. Sa baryo, kilala siya ng mga tao hindi lang dahil sa masarap niyang lugaw at sopas, kundi dahil sa ugaling niyang hindi maromot, lalo na sa mga matatanda. Minsan ay nag-aabot siya ng libreng sabaw sa isang tricycle driver na walang pasada. Minsan na may dinaragdagan niya ang servings ng batang halatang hindi pa kumakain mula umaga. Napakabait ng batang yan. Madalas sabihin ni Ma'am Corazon de Malanta, prinsipal ng paaralan, kapag bumibili ng sopas. Kung may pera lang ako, matagal ko na siyang pinag-aral ulit. Gumiting mahinhin lang si Isabel sa mga ganoong biro. Sa totoo lang, may pangarap din siya noon. Gusto niyang maging guro. Mahilig siyang magbasa at dati lagi siyang kasama sa honor roll. Pero nang pumanaw ang kanilang ama, natigil ang lahat. Hindi na niya ipinilit pa ang sariling pangarap. Inilipat niya ang tingin sa mas agarang pangangailangan. Gamot, pagkain, tuition ni Tino, at bayarin sa kuryente. Isang maulang umaga ng Hunyo, matapos niyang magbenta sa terminal, napansin ni Isabel na mabigat pa ang natitirang laman ng kaldero niya. Konti lang kasi ang pasahero ng araw na iyon dahil sa lakas ng ulan. Habang bitbit niya ang halos kalahating kaldero ng sopas at dahan-dahang naglalakad pa uwi, napadaan siya sa tapat ng lumang bahay ng mga Vergara. Karaniwan ng tahimik ang bahay na iyon, pero ng araw na iyon ay may kakaiba siyang napansin. Bahagyang nakabukas ang malaking bintanang kahoy sa harap, at sa likod ng bakal na grill ay nakita niya si Don Severino. Nakaupo sa isang lumang tumba-tumba, nakatitig lang ito sa ulan. Maputla ang mukha at kahit malayo siya halatang nanghihina ang matanda. Huminto si Isabel. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kurot sa puso niya ang sumagi. Marahil dahil sa paraan ng pagkakaupo ng matanda, parang may hinihintay na hindi dumarating. Parang may kinakausap sa isip na matagal nang wala. Biglang lumabas sa gilid ng bakuran si Mang Isko Bularan, dating katiwala ng pamilya Vergara. "Oh, Isabel, pauwi ka na." "Opo, Mang Isko." "Kumusta po si Don Severino?" Napabuntong hininga ang matanda. "Ayun, mag-isa niya naman. Kumain yata ng tinapay kagabi. Hindi ko rin mabantayan palagi, may sarili rin akong gawain." Tumingin muli si Isabel sa bintana. Tahimik lang si Don Severino, ni hindi ito gumagalaw. May kasama po ba siya sa bahay? Wala. Yung tagaluto, 2 linggo nang hindi bumabalik. Yung anak niya, naku, ewan, matagal nang hindi nagpapakita. Tahimik si Isabel. Sa kanya tinignan ang kalderong hawak. Init-init pa ang sopas. "Mang Isko," mahina niyang sabi, "pwede po bang pumasok sandali?" Nagkibit balikat ang matanda. Kung gusto mo, baka sakaling may gana siyang kumain pag may kumausap sa kanya. Maingat na binuksan ni Isabel ang gate. Kumalagbog iyon ng bahagya, ngunit hindi man lang napalingon agad si Don Severino. Nang makalapit sa balkon, sakalang nagtaas ng tingin ng matanda. Saglit itong nagulat nang makitang may dalagang nakatayo sa harap niya, may dalang kaldero at payong natulo pa ang tubig. "Magandang umaga po," galangad na sabi ni Isabel. "Pasensya na po sa abala, napadaan lang po ako. May dala po akong sopas. Naisip ko po baka gusto niyong kumain." Bahagyang kumunot ang noo ni Don Severino. Sanay siyang tinatrato ng may distansya. Sanay siya sa galang na may halong takot o pakinabang.
Pero ang nakikita niya sa mukha ni Isabel ay isang simpleng pag-aalala. Sopas. Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Opo, mainit pa po. Marami kasi ang natira. Sayang naman kung mapapanis. Hindi pa rin agad sumagot si Don Severino. Ngunit habang sinasalok ni Isabel ang sopas sa isang mangkok na nakita niya sa gilid ng mesa, dahan-dahang sumingaw sa hangin ang mabangong amoy ng manok, repolyo at mainit na sabaw. Matagal nang hindi naaamoy ni Don Severino ang ganong klasing pagkain sa sarili niyang bahay. Masyado kang mabait, Hiya. Mahina niyang sabi. Gumiti si Isabel. Hindi po, ayoko lang po kasing may nagugutom, lalo na pag maulan. Kinuha ng matanda ang mangkok. Nanginginig ng kaunti ang kanyang kamay. Humigop siya ng marahan. Sa unang tikim pa lang, parang may napukaw ng matagal nang natutulog sa loob niya. Hindi lang gana sa pagkain, kundi pakiramdam na may nakapansin pa pala sa kanya. Masarap, bulong niya. Talaga po, puti naman. Saglit silang parehong natahimik habang malakas ang ulan sa bubong. Maya-maya ay nagsalita muli si Don Severino, hindi na kasing lamig ng una niyang tono. Anong pangalan mo, Hiha? Isabel po, Isabel Dontok. Anak ka ni Rogelio? Nagulat si Isabel. Opo, kilala niyo po si tatay? Mahusay na tao ang tatay mo. Tahimik pero masipag. Minsan ko siyang natulungan noon sa pag-aayos ng prangkisa ng tricycle. Gumiti si Isabel, pero may lungkot sa mga mata. Kung buhay pa po siya, baka mas magaan ang lahat. Tumanggo si Don Severino na para bang may naalalang sariling sugat. Ganon talaga. Minsan ang mga taong mabuti, sila pa ang unang kinukuha. Mula sa di kalayuan ay sumilip si Kagawad Belen Abad sa may bakuran, hawak ang bayong at halatang nagmamasid. Ano yan? May bisita si Don Severino? Bulong nito kay Mang Isko na bagong dating muli sa gilid ng bakuran. Bisita lang, nagdala ng pagkain. Sagot ni Mang Isko. Usisa ni Aling Belen. Mukhang mabait si Isabela. Sana naman walang ibang balak. Narinig iyon ni Mang Isko at agad kumunot ang noo. Belen, wala ka talagang pinipiling oras sa pagchichismis, ano? Hindi na sumagot si Aling Belen, pero malinaw na sa baryong iyon, kahit isang simpleng mangkok ng sopas ay pwedeng pagmula ng usapan. Sa loob ng balkon, hindi pa alam ni Don Severino at Isabel na ang simpleng tagpong iyon, isang matandang mag-isa, isang dalagang may dalang sopas, at isang maulang umagang tila ordinaryo lang ang magiging unang hibla ng isang kwentong dahan-dahang magbubukas ng mga lumang sugat, mga lihim ng pamilya, at isang kapalarang babaliktarin sa mga darating na araw. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ng napakahabang panahon, habang hawak ang mainit na mangkok at pinapakinggan ang mahinang boses ng dalagang hindi niya kaano-ano, nakaramdam si Don Severino ng isang bagay na akala niya'y tuluyan nang nawala sa kanyang buhay. Pagdamay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin muli ang lahat ng mga nakatutok ngayon. Mag-iwan naman kayo ng comment kung anong oras na sa lugar ninyo habang pinapakinggan ang kwentong ito, dahil sa bawat patak ng oras may mga kwentong lalong lumalalim at may mga pusong lalong nadudurog. At ngayon, tunghayan natin kung paanong ang isang simpleng mangkok ng sopas ay unti-unting naging saksi sa isang kaarawang hindi malilimutan kailanman. Matapos ang maulang umagang iyon, hindi na nawala sa isipan ni Don Severino ang kabaitan ni Isabel. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang may katahimikan sa bahay. Ang uring katahimikang hindi nakapagpapawi, kundi mas lalong nagpapabigat sa dibdib. Ngunit simula nang magdala ng sopas ang dalaga, tila may naiwang munting init sa loob ng lumang bahay. Hindi iyon agad-agad nagbago sa lahat, ngunit sapat iyon para maramdaman ng matanda na may isang tao pa pala sa baryo na tumitingin sa kanya bilang tao at hindi bilang obligasyon. Kinabukasan, bandang 9:00 ng umaga, narinig ni Don Severino ang mahinang katok sa tarangkahan. Mula sa veranda ay nakita niya si Isabel, may maliit na lalagyan.
Magandang umaga po. Bati nito nang buksan ni Mang Isko ang gate. May tinula po kaming niluto kagabi. Sabi ni Mama, dalhan ko raw po kayo ng sabaw. Baka gusto ninyo. Napatingin si Don Severino sa dating katiwala si Mang Isko na para bang nais tiyakin kung totoo bang may taong nag-aalala sa kanya ng ganoon. Tahimik lamang na gumiti si Mang Isko. Masyado nang naaabala ang pamilya ninyo sa akin. Sabi ni Don Severino nang makalapit si Isabel sa balkon. Umiling si Isabel. Hindi po kayo abala. Sabi nga po ni Mama, kapag may extra, mas masarap daw ang pagkain kapag naipapamahagi. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ng matanda. Matagal ko nang hindi naririnig ang ganyang klaseng salita. Bakit naman po? Hindi agad sumagot si Don Severino. Sa halip, tumingin siya sa bakuran. Ang mga dating alagang halaman ng asawa niyang si Felicidad ay halos tuyo na. May ilan pa ring gumagapang na bougainvillea sa lumang pader, pero karamihan ay napabayaan na. Ganoon din marahil ang buhay niya. May ilang bahaging buhay pa, ngunit marami ng iniwang nakatiwangwang. Kapag matanda ka na pala, marahan niyang sabi, unti-unti nang nawawala ang mga tao sa paligid mo. Yung iba namamatay. Yung iba naman, kahit buhay pa, parang matagal nang wala. Napababa ng tingin si Isabel. Hindi niya man lubos na intindihan ng bigat ng mga salitang iyon, dama niyang hindi iyon simpleng hinaing lang. Sugat iyon ng isang amang maraming taon nang naghihintay. Mula noon, halos araw-araw nang dumaraan si Isabel sa bahay ng mga Vergara, hindi para makiusyoso o magtagal, kundi para tiyakin lang kung nakakain na ang matanda, kung nainom na ba nito ang gamot, o kung kailangan ba nitong ipabili ng anuman sa tindahan. Paminsan-minsan ay nakikibasa pa siya ng dyaryo rito dahil malabo na ang mata ni Don Severino sa maliliit na letra. Ano raw ang balita? Tanong ng matanda isang umaga habang dahan-dahang humihigop ng kape. May bagyo raw pong papasok sa weekend, tapos saglit na napangiti si Isabel habang binabasa ang pahina. May bagong bukas daw pong scholarship program sa bayan. Scholarship? Tanong ni Don Severino. Hindi ka ba dati nag-aaral? Napahinto si Isabel. Hindi niya sanay pag-usapan ng sarili. Opo, kaso tumigil po ako nung mamatay si tatay. Hindi na po kinaya. Anong kurso sana ang gusto mo? Education po. Gusto ko sanang maging teacher. Bakit teacher? Gumiti ng bahagya si Isabel. Kasi po gusto kong maramdaman ng mga bata na may naniniwala sa kanila. Marami pong batang matalino pero pinanghihinaan dahil mahirap sila. Gusto ko sanang maging isa sa mga magsasabing kaya nila. Tinitigan siya ni Don Severino ng ilang segundo. Sa edad ni Isabel, marami siyang nakitang kabataan na madaling madala ng yabang, reklamo o luho. Pero ang dalagang nasa harap niya ay tila may ibang klaseng lalim, ang lalim ng taong maagang natutong magsakripisyo. Habang tumatagal, may mga tao ring nakapapansin sa madalas na pagdalaw ni Isabel sa bahay ng mga Vergara. Isa na rito si Kagawad Belen Abad na halos araw-araw ay may bagong obserbasyon. Naku, Mang Isko, sabi nito minsang nasa lubong sa tapat ng tindahan ni Aling Puring. Halos araw-araw na yatang pumupunta si Isabel doon, baka mamaya may ibang pakay na yan. Napahirap si Mang Isko. Hindi mo ba pwedeng isipin na may tao lang talagang mabuti nang walang hinihintay? Baka kasi ikaw ang hindi marunong gumawa ng mabuti nang walang hinihintay. Napangiwi ang Aling Belen at hindi na nakasagot, pero hindi iyon ang katapusan ng usapan. Sa baryo, mabilis kumalat ang tingin ng tao. Minsan mas mabilis pa kaysa katotohanan. Sa kabilang banda, sa Maynila, may ibang klasing buhay na umiikot. Sa isang kondominium sa Ortigas, abala si Leandro Vergara sa pag-aayos ng mga papeles sa isang construction supply deal. Maganda ang suot niyang long sleeves at mamahaling relo, ngunit sa likod ng maayos niyang panlabas ay may bahid ng pagkakabalisa. Hindi kasing ganda ng dati ang takbo ng kanyang negosyo. Ilang mali ang panasok niyang investment at marami sa gastos nila ng asawang si Marian ay hindi naman talaga kailangan. Ano na namang iniisip mo? Tanong ni Marian habang inilalapag ang shopping bags mula sa isang mamahaling butik. Yung supplier sa Batangas hindi pa nagbabayad. E di singilin mo. Hindi ganun kadali. Nagkibit balikat si Marian at sinulpian ang bagong biling sapatos.
Kaya nga sinasabi kong huwag kang masyadong mabuti sa mga tao. Tignan mo ang tatay mo. Ang dami mong ibinigay noon tapos sa probinsya pa rin naman magtatapos. Natahimik si Leandro. Hindi siya sigurado kung totoo bang marami siyang ibinigay. Ang totoo, ilang buwan na siyang hindi nakakatawag ng maayos sa ama. Paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng kaunting pera pero mas madalas na dumadaan ng maraming linggo na wala man lang balita. Ano nga pala, dagdag ni Marian habang nag-aalis ng hikaw. Malapit na raw birthday ng tatay mo, hindi ba? 75? Tumanggo si Leandro. Ano plano mo? Uuwi ta? Napailing ang lalaki. Busy ako. Di magpadala ka na lang. Huwag na tayong maabala. Isang araw lang namang birthday yan. Hindi sumagot si Leandro, pero sa loob-loob niya ay may munting kurot. Gayunman, gaya ng nakasanayan, pinili niyang hindi pakinggan ang bahaging iyon ng sarili. Samantala, sa San Gertrudes, papalapit na ang kaarawan ni Don Severino. Hindi niya ito binabanggit, ngunit alam ni Mang Isko ang petsa, at narinig din iyon ni Isabel nang minsang mapag-usapan nila ang mga lumang larawan sa sala. Sa susunod na linggo po pala birthday ninyo, sabi ni Isabel habang pinupunasan ang alikabok sa ibabaw ng lumang aparador. Bahagyang tumanggo si Don Severino. Oo, 75 na ako. May darating po ba? Napangiti siya, ngunit puno ng pait ang ngiting iyon. Malay mo. Hindi na nangulit si Isabel, pero nang umuwi siya ng araw na iyon, may kung anong kurot siyang nadama. Naalala niya ang mga nakaraang kaarawan ng sarili niyang ama. Simple lang din, pero kahit lugaw at tuyo lang ang handa, masaya dahil magkakasama sila. Naisip niya tuloy kung gaano kasakit para sa isang matanda na umabot sa ganoong edad na walang kasiguruhang may darating man lang para batiin siya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Aling Marites na naghihiwa ng sibuyas. Ma, sabi ni Isabel, birthday na po ni Don Severino sa susunod na linggo. Talaga? Abay dapat kahit paano may maipadalang pagkain. Yun nga po ang iniisip ko. Maghanda tayo ng kaunti. Kahit sopas at tinapay lang, hindi kailangan mahal. Ang importante, maramdaman niyang may nakakaalala. Napatingin si Tino mula sa ginagawa nitong assignment. Ate, sasama ako. Ngumiti si Isabel. Sige, basta pagkatapos mong mag-aral. Dumating ang linggo ng kaarawan ni Don Severino na may kasamang piyesta ng patron sa baryo. Maingay sa plaza, maraming banderitas at may tugtog mula sa covered court. Ngunit sa loob ng lumang bahay ng mga Vergara, tila kabaliktaran ang lahat. Tahimik, malamig at mabagal ang oras. Maagang nagising si Don Severino ng araw na iyon. Mula sa silid niya, nakita niyang maliwanag ang umaga. Naririnig niya mula sa malayo ang kampana ng simbahan at ang tawanan ng mga batang dumaraan. Maraming taon na rin nang hindi siya nagdiriwang ng masaya, pero kung sa anong dahilan ay may maliit pa ring bahagi sa puso niyang umaasa. Baka tatawag si Leandro, baka dumating, baka naalala siya. Maaga ka pong gising, Don, sabi ni Mang Isko nang dalhan siya ng taa. Ayaw dalawin ng antok, sagot ng matanda. May hinihintay po ba kayo? Matagal bago sumagot si Don Severino. Wala. Sanay na ako sa wala. Ngunit kabisado na siya ni Mang Isko. Alam nitong ang wala ng matanda ay madalas may ibig sabihin na sana meron. Lumipas ang umaga. Dumating ang tanghali. Dumadaan ang 2:00. Wala pa ring tawag. Wala ring sasakyan mula Maynila. Taming ilang kapitbahay lang ang nakasilip sa gate para makibati ng bahagya. Si Aling Belen pa nga ay nagdala ng 3 pirasong suman, ngunit halatang dala iyon higit sa pakialam kaysa malasakit. Bandang 3:00 ng hapon, dumating si Isabel kasama si Tino. May dala silang maliit na bilaw ng pansit, isang plastik ng pandesal at isang kalderong puno ng creamy na sopas na may hiniwang manok at repolyo. Maligayang kaarawan po, nakangiting bati ni Isabel. Saglit na natigilan si Don Severino. Nag-abala pa kayo. Hindi po abala yan, sabi ni Tino. Sabi po ni ate, hindi pwedeng walang handa pag birthday. Napangiti ang matanda, ngulit kita sa mga mata niya ang lungkot.
Habang inaayos ni Isabel ang munting handa sa mesa, napansin niyang maya't maya ay napapatingin si Don Severino sa gate, parang may hinihintay pa rin. Baka mamaya may dumating pa, malumanyat niyang sabi. Baka. Tugon ng matanda. Ngunit hindi na iyon tunog pag-asa. Tunog paghahanda na iyon sa panibagong pagkadismaya. At eksaktong 4:00 ng hapon, may tumawag mula sa gate. Package po! Napatingin ang lahat. Mabilis na bumaba si Mang Isko habang sumunod ang tingin ni Don Severino sa bawat hakbang nito. Sa loob ng ilang segundo, may munting liwanag na sumilay sa mga mata ng matanda. Isang liwanag na matagal nang hindi nakita ni Isabel. Pag-akyat ni Mang Isko sa beranda, hawak nito ang isang manipis na sobre. Galing Maynila po, sabi niya. Bahagyang nanginig ang kamay ni Don Severino habang inaabot ang sobre. Tahimik ang buong sala. Maging si Tino ay hindi gumalaw. Maingat na binuksan ng matanda ang papel. At sa mismong sandaling iyon, bago pa man niya makita ng buo ang laman, may kung anong mabigat ng puwersang tila bumagsak sa hangin sa paligid nila. Parang isang masamang pakiramdam na hindi pa man malinaw, ay ramdam nang may dudurog na naman sa puso ng isang amang matagal nang nagtitiis. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli na mag-iwan ng comment kung taga saan kayo at anong oras na habang nakikinig kayo ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar, may mga pusong sabay-sabay na sumasabay sa sakit, pag-asa, at pagbabago ng ating mga karakter. At ngayon, tunghayan natin ng yugto kung saan ang isang simpleng sugat sa puso ng isang ama ay magiging simula ng isang desisyon na babago ng buhay ng isang dalaga. Nanatiling nakapako ang tingin ni Don Severino sa sobre na hawak niya. Tahimik ang buong sala. Ang dating ingay mula sa piyesta sa plaza ay tila lumayo, na para bang ayaw makialam ng mundo sa sandaling iyon. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman ng sobre. Isang gusot na 10 pisong papel. At isang maliit na note na parang minadaling isinulat. Walang lambing, walang galang, walang kahit anong bakas ng tunay na pag-aalala. Pambili mo ng kandila sa birthday mo. Busy kami. Leandro. Parang huminto ang hangin sa loob ng bahay. Hindi agad nakapagsalita si Don Severino. Ang mga daliri niyang kanina lang ay bahagyang naninginig sa pananabik. Ngayon ay mas nanginginig na sa panginginig na dulot ng matinding kirot. Nakatitig lang siya sa note. Tila umaasang baka mali ang pagkakabasa niya. Baka biro lang, baka kulang ang laman ng sobre. Baka may isa pang mensahe. Baka may paliwanag. Ngunit wala. 10 piso lang. At ang mas masakit, ang tono ng sulat. Hindi yun sulat ng anak na nahiya dahil hindi makauwi. Hindi yun sulat ng taong abala ngunit nagmamahal pa rin. Isa iyong malamig na paalala na sa mata ni Leandro, ang sariling ama ay isa na lamang lumang bagay na dapat malagyan ng formalidad minsan sa isang taon. Diyos ko, mahina ang ulit gigil na sabi ni Mang Isko. Anong klaseng anak ang gagawa niyan? Napahawak si Tino sa gilid ng lamesa. Ate, si Isabel ay hindi agad nagsalita. Nakatingin lang siya kay Don Severino at sa unang pagkakataon mula nung nakilala niya ang matanda, nakita niyang tila lumiit ito sa sariling upuan. Hindi dahil sa kahinaan ng katawan, kundi dahil sa bigat ng matinding kahihiyan at sakit. Hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin sa sandaling iyon. May mga sugat pa lang kahit anong ganda ng salita, ay hindi agad kayang paghilumin. Maya-maya, pilit nang ngumiti si Don Severino. Ngulit hindi iyon miti. Isa iyong manipis at basag na pagtatangkang itago ang pagkawasak. May padala namang pala, sabi niya. Halatang pinipilit gawing magaan ang sitwasyon. Don, ani ni Mang Isko ngulit hindi niya na ituloy. Inabot ni Isabel ang note mula sa mesa at marahang binaba ito, na parang ayaw niyang manatili pa iyon sa mata ng matanda. Pagkatapos, tahimik niyang inilapit ang mainit na mangkok ng supa sa harap nito. Kumain po muna kayo habang mainit pa, malumandang niyang sabi. Mamaya na po natin isipin ang lahat. Napatingin si Don Severino sa kanya. Sa mga mata ng dalaga, wala siyang nakitang awa na nakakababa ng dignidad. Wala ring pakialam na may halong usisa. Ang naroon lang ay isang tahimik na pagdamay. Ang uri ng pagdamay na hindi nagpupumilit, kundi kusang dumadampi sa sugatang puso.
Humigop ng hangin ng matanda at dahan-dahang ibinaba ang 10 piso sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam, Paos niyang sabi, kung saan ako nagkulang. Napatungo si Tino. Si Mang Isko ay napakuyom ng kamao, ngunit si Isabel ang sumagot. Hindi po kayo nagkulang, Don Severino. Paano mo nasabi, Hiha? Tanong niya, punong-puno ng pagod ng tinig. Pinalaki ko siya, pinag-aral ko, binigay ko lahat ng kaya ko. Nung nag-asawa siya, hindi ko tinutulan. Nung gusto niyang humawak ng negosyo, ibinigay ko. Nung gusto niyang mag-Maynila, pinayagan ko. Kung ganito ang balik niya sa akin, saglit siyang napahinto at napapikit. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Napalunok si Isabel. Dahan-dahan siyang umupo sa katapat ng matanda. Minsan po, sabi niya, kahit ibigay natin ang tama, may mga tao pa ring pinipili ang mali. Hindi po ibig sabihin nun na kulang kayo. Minsan, sila lang talaga ang nagkulang sa pagpapahalaga. Tahimik na napatingin sa kanya si Don Severino. Marahil kung ibang tao ang sasabihin niyon ay pakiramdam niya ay paaliw lang. Pero kay Isabel, ramdam niyang galing ang mga salitang iyon sa taong dumaan din sa kakulangan ngunit hindi natutong maging mapait. Lumipas ang ilang minuto na halos walang nagsasalita. Sa huli, pilit na inayos ni Don Severino ang sarili at pinakiusapan sina Isabel at Tino na sumabay na lamang sa munting handa. Kumain silang apat, kasama si Mang Isko, ngulit sa buong hapon iyon ay halatang hindi makabalik ng buo ang sigla ng matanda. Gabi na nang umuwi ang magkapatid na Lontok. Habang naglalakad sila pauwi sa madilim na kalsada, nagsalita si Tino. Ate, grabe naman si Kuya Leandro. 10 piso lang? Birthday pa mismo. Huminga ng malalim si Isabel. May mga taong kahit marami ng tinanggap, hindi pa rin natutunang tumanaw. Kung ako sa matanda, hindi ko napapansinin. Napatingin si Isabel sa kapatid. Madaling sabihin yan kapag hindi mo anak. Iba ang puso ng magulang. Kahit ilang beses masaktan, may parte pa rin sa kanilang umaasang magbabago ang anak. Pagdating nila sa bahay, nadatnang nilang gising pa si Aling Marites. Kumusta si Don Severino? Agad nitong tanong. Hindi agad sumagot si Isabel. Naumupo muna siya at dahan-dahang ibinaba ang walang lamang lalagyan. Sa kanya ikinuwento ang nangyari. Habang nagsasalita siya, lalo lamang simisikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa halaga ng perang ipinadala, kundi dahil sa uri ng mensaheng kaakibat nito. Napapailing si Aling Marites. Hindi dapat ganyan sa magulang. Kahit gaano ka-busy ang tao, may paraan para magbigay ng respeto. Hindi makatulog si Isabel ng gabing iyon. Naiisip niya ang paraan ng pagkakatitig ni Don Severino, ang bahagyang panginginig ng labi nito at ang tanong nitong, saan ako nagkulang? Hindi niya alam kung bakit ganoon kabigat ang dating sa kanya ng esenang iyon. Marahil dahil naaalala niya ang ama nilang si Rogelio. Hindi man sila mayaman noon, ni isang beses ay hindi nito ipinaramdam na pabigat sila. At sigurada siyang kung buhay pa ang kanilang ama, hindi nila ito hahayaang tumandang ganoon. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging tahimik si Don Severino. Hindi na siya gaanong lumalabas sa veranda. Minsan ay naaabutan niya si Isabel na nakatitig lang sa lumang family picture sa sala. Larawang kuha pa noong binata si Leandro, naka-graduation toga habang yakap ng ama at ng yumaong si Doña Felicidad. Ang saya po ninyo diyan, sabi ni Isabel nang ilapag ang tray ng almusal. Masaya kami noon. Simple lang si Leandro noon. Hindi siya ganito. Ano pong nangyari? Napabuntong hininga si Don Severino. Hindi ko alam kung lungsod ba ang nagbago sa kanya o ako ang naging mas sobrang mapagbigay. Bawat gusto niya noon, sinikap kong ibigay. Bawat pagkakamali, ako ang sumalo. Baka nasanay siyang laging may sasalo. Mula sa may pintuan ay sumingit si Mang Isko na may dalang supot ng gamot. Sinasabi ko na noon, Don, masyado mo siyang kinonsinte. Pero ayaw mong nakikitang hindi nahihirapan. Ano bang magagawa ko? Sagot ni Don Severino nang may pait.
Anak ko siya. Hindi na kumikibos si Mang Isko. Kilala niya ang kaibigan niyang ito. Sa kabila ng yamot at sugat, alam niyang hindi galit ang pinakamalaki sa puso ni Don Severino, kalungkutan. Makalipas ang ilang araw, dumalaw sa bahay si Attorney Celso Mijares, ang matagal ng abogado ng pamilya Vergara. Mahaba ang buhok nitong may halong puti, mauyos magdamit at sanay magsalita ng tuwiran ngunit may galang. Severino, Bungad nito habang tinatanggal ang salamin. Narinig ko ang nangyari mula kay Mang Isko. Umupo si Don Severino sa lumang sala at mahina lang na tumanggo. Naroon din si Isabel, na kanina'y inaayos lamang ang gamot, ngunit biglang napahinto nang marinig ang usapan. Tama ba? Tanong ni Attorney Celso. 10 piso at ganyang klaseng sulat? Masakit man sabihin, oo. Napailing ang abogado. Hindi na ito simpleng paglimot. Malinaw na pambabastos na ito. Tahimik lang si Don Severino. Maya-maya ay tumingin siya kay Isabel, saka kay Mang Isko at saka muli kay Celso. Pagod na ako, Celso. Mahina niyang sabi. Matagal ko nang kinukumbinsi ang sarili ko na mahintindihan siya. Na baka abala lang. Na baka nahihirapan din. Na baka isang araw, maaalala niya rin akong hindi lang bilang ama, kundi bilang tao. Pero parang ako na lang ang kumakapit sa relasyong matagal na niyang binitawan. Nagkatinginan sina Attorney Celso at Mang Isko. Si Isabel naman ay tila gustong lumabas upang bigyan ng pribadong espasyo ang matanda. Ngunit bago pa siya makatayo, ay nagsalita muli si Don Severino. Isabel, manatili ka. Wala naman akong itatago sa'yo. Nag-alangan ng dalaga, ngunit nanatili. Celso, pagpapatuli ng matanda. Gusto kong ayusin ang mga papeles ko. Nanigas si Mang Isko. Don, sigurado ka ba? Tama na ang paghihintay ko. Kung darating ang araw na tuluyan akong mawala, ayokong mapunta sa maling kamay ang pinaghirapan namin ni Felicidad. Ayokong ang lahat ng iniwan naming kabuhayan ay mauwi lang sa luho at kawalang galang. Umayos ng upo si Attorney Celso. Anong gusto mong mangyari? Matagal bago sumugot si Don Severino. Hindi niya agad binanggit ang pangalan ni Isabel. Sa halip, tumingin muna siya sa paligid ng bahay. Sa lumang aparador, sa mga paso ni Felicidad, sa mga kupas na larawan sa dingding. Para bang isa-isa niyang kinakausap ang mga alaala bago gumawa ng desisyon. Gusto kong ilista mo ang lahat. Ang natitira sa mga ipon, ang mga paupahang pwesto, ang bahagi ng lupa sa likod, pati ang account na hindi alam ni Leandro. Napakunot noo si Attorney Celso. Handa akong gawin yan, pero kailangan kong itanong, para kanino mo ito pinaghahandaan? Nagsikip ang lalamunan ni Isabel. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil umaasa siya sa kung anuman, kundi dahil ramdam niyang ang usapang iyon ay may bigat na hindi basta mababawi. Hindi pa man lubos na sinasabi ni Don Severino ang lahat, maliwanag na may nabubuo ng pasya sa loob niya. Isang pasyang hindi nabunga ng bugso ng damdamin lamang, kundi ng mahabang panahong tiniis ang kapabayaan ng sariling anak at ng mga araw na ipinakita sa kanya ng isang simpleng dalaga na may mga taong marunong pa ring magmahal, walang hinihinging kapalit. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Isabel ang matandang tila unti-unting tumitibay matapos tuluyang mabasag, nagsimulang umusad ang kapalaran nilang dalawa sa direksyong hindi pa nila lubos maisip. Isang direksyong hindi magsisimula sa yaman, kundi sa isang mangkok ng sopas at sa sugatang pusong sa wakas ay tumigil na sa pagsusumamo. Bago tayo dumako sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga patuloy na nakikinig na yon. Mag-comment naman kayo kung anong oras na sa inyo at kung nasaan kayong lugar habang sinasabayan ninyo ang kwentong ito. Dahil habang lumalalim ang gabi sa iba, lalong umiinit ang laban ng mga pusong nasaktan at ng mga taong handang manindigan para sa tama. At ngayon, narito na tayo sa yugtong kung saan hindi na lamang katahimikan ang haharapin ni Don Severino at Isabel, kundi mismang pagbabalik ng mga taong matagal nang nagbabaya at ngayoy saka lamang muling magpapakita dahil sa pera.
Pagkaraan ng gabing iyon kung saan ipinahanda ni Don Severino kay Attorney Celso Miheras ang kabuuang listahan ng kanyang natitirang ari-arian. Lalong naging mapagmatsyag si Mang Isko sa mga kilos sa paligid ng bahay. Hindi dahil sa likas siyang mapaghinala, kundi dahil kilala niya ang takbo ng mga pangyayari sa mga pamilyang may pera. Sa oras na may umalingasaw na balitang gumagalaw ang mana, nagsisilabasan ng mga matang matagal nang nakapikit. At hindi nga nagtagal, kumalat ang usapan. Nagsimula iyon sa munting pagkakamali ni Aling Belen Abad, o marahil ay sadya ring kagustuhan nitong magpasikat sa tsismisan. Isang umaga sa tindahan ni Aling Puring, habang bumibili ng kape at asukal, narinig siya ni Emong Tablizo, na rider ng mga padala sa baryo. "Naku," sabi ni Mang Isko, "pinapagawa na raw ni Don Severino ang mga papeles niya." Bulong ni Aling Belen sa isa pang kapitbahay na si Sioni Cuerdo. "At lagi raw nandun si Isabel. Hindi mo ba napapansin? Baka mamaya, sa kanya na mapunta ang mga ari-arian." Napasingit si Sioni. "Ay talaga? Kaya pala halos araw-araw may dalang pagkain. May pakay din pala." Mula sa isang sulok ay napangiwi si Emong. Kilala niya si Isabel mula pa noong nagtitinda pa lamang ito ng lugaw sa terminal. Ilang beses na rin siyang inabutan ng libreng sabaw kapag inabutan siya ng gutom sa biyahe. Hindi siya agad naniniwala sa ganong klaseng paratang, pero gaya ng maraming balita sa baryo, kahit walang kasiguraduhan, mabilis iyong naglakbay. Sa Maynila, ang pinakaunang nakarinig ng tsismis ay si Rufino Villarta, pinsan ni Marian na minsang nagawi sa Laguna para sa isang maliit na transaksyon sa palengke. Pagbalik niya sa lungsod, agad siyang dumaan sa kondo ng mag-asawa. "Pare, may balita ako," sabi ni Rufino kay Leandro habang nagbubuhos ng whiskey sa baso. Mukhang gumagalaw na ang matanda. Napalingon si Leandro mula sa laptop. "Anong ibig mong sabihin?" "May pinapunta raw na abogado. Tapos may babaeng laging nasa bahay. Isang dalaga raw na nagdadala ng sopas. Ang sabi-sabi, baka doon mapunta ang pera." Mabilis na napatayo si Marian mula sa sopa. "Excuse me? Isang kung sino-sinong probinsyana lang ang makikinabang sa pera ng pamilya ninyo?" Napakunot noo si Leandro. "Sigurado ka ba riyan?" Nagkibit balikat si Rufino. "Hindi ko naman sinasabing tapos na, pero sa probinsya, kapag may abogado nang pumapasok at may bagong taong dikit sa matanda, iisa lang ang ibig sabihin niyan." Hindi agad sumagot si Leandro. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila natulig siya. Hindi dahil bigla niyang naalala ang ama, hindi dahil nangibabaw ang konsensa niya sa 10 pisong ipinadala niya, kundi dahil biglang may malamig na takot na sumiksik sa isip niya. Takot na baka maunahan siya ng ibang tao sa yamang matagal na niyang ipinapalagay na para sa kanya na. "Kaya nga sinabi ko sa iyo matigas na sabi ni Marian habang papalapit sa kanya. "Huwag mong hayaang maging kampante ang tatay mo. Matatanda yan, madaling manlinlang ng konting lambing." "Hindi galon si Papa," sagot niya, bagamat kulang iyon sa paninindigan. Tumaas ang kilay ni Marian. "Talaga ba? Bakit may babaeng araw-araw daw nandun? Leandro, huwag kang tanga. Kung hindi tayo kikilos, baka sa huli, tayo ang mawalan." Nabuntong hininga si Leandro at tumingin sa bintana ng lungsod. Sa labas ay kita ang makukulay na ilaw ng lungsod, kunit sa loob niya ay may bumibigat na tensyon. Hindi niya maikalian na matagal na siyang naging pabaya. Hindi rin niya maikakaila na ang huli nilang pakikipag-ugnayan sa ama niya ay isang panghahamak. Ngunit halip na unahin ng hiya o paghihingi ng tawad, ang unang nagtulak sa kanya ay ang takot na mawala ang mana na matagal na niyang ipinapalagay na para sa kanya na. "Kailan tayo uuwi?" tanong ni Marian habang nagkakainhintingan. "Sa weekend," sagot niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Samantala, sa San Gertrudes, hindi pa rin alam ni na Don Severino at Isabel na palapit na ang unos. Patuloy ang mga araw sa isang payak, ngunit unti-unting nagiging makahulugang ritmo. Sa umaga, nagtitinda si Isabel ng sopas sa terminal. Pagsabit ng tanghali, dinadalhan niya ng pagkain ng matanda. Minsan ay si Tino ang inuutos niyang bumili ng gamot. Minsan naman ay si Aling Marites ang gumagawa ng espesyal na arroz caldo kapag malamig ang panahon.
Isang hapon, nadatnan ni Isabel si Don Severino sa likod bahay, nakatanaw sa lupaing tinubuan na ng damo. "Don, bakit po kayo nandito? Mainit po," sabi niya papalapit. "Iniisip ko lang, Tino, na dati, plano naming gawing maliit na hardin ito ni Felicidad. Tapos sa dulo, gusto niyang taniman ng sampagita. Ang ganda po siguro nun." "Oo," mahina niyang sagot. "Marami kaming plano noon. Akala namin, pag matanda na kami, dito kami uupo. Tapos darating ang mga agpo. Maingay ang bahay. May amoy ng nilulutong merienda. Pero ibang katahimikan ang dumating." Napayoko si Isabel. Alam niyang hindi simpleng kwento lang yun ang nakaraan. Iyon ay pangungulila sa buhay na hindi nangyari. "Pwede pa po nating ayusin ito. Kahit paunti-unti, kahit ilang paso muna. Pwede pong may sampagita pa rin." Napatingin sa kanya si Don Severino at bahagyang ngumiti. "Ang hirap sa iyo, Hiha. Kahit patay na ang pag-aasa ng iba, pinipilit mong buhayin. Hindi naman po patay," tugon niya. Minsan napapabayaan lang. Habang sila'y nag-uusap, mula sa may gate ay narinig ang pagdating ng isang sasakyan. Hindi iyon karaniwang tricycle o padyak. Isang mamahaling itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay. Napakunot noo si Mang Isko na noon ay may inaayos na hose sa gilid ng bakuran. "Parang may bisita tayo, Don." Pagbukas ng pinto ng sasakyan, unang bumaba si Marian. Naka-high heels kahit hindi bagay sa lupaing probinsya. Naka-sunglasses kahit hindi naman sobrang tirik ang araw. Sumunod si Leandro. Nakapolo, maayos ang buhok at may mukha ng taong gustong magmukhang inosente kahit halatang may pakay. Nanigas si Don Severino. Hindi siya agad nakakilos. Parang biglang naghalo ang lahat ng lumang alaala, galit at pananabik sa isang kisap mata. "Papa," sabi ni Leandro habang papalapit. Pilit na umiigting ang ngiti. Sa gilid, napatingin si Isabel kay Don Severino. Kita niya sa mukha nito ang pagdaan ng napakaraming emosyon. Ngunit bago pa siya makalapit para alalayanan sana ang matanda, mabilis nang sumingit si Marian. Tinatampunan siya ng isang mahikling ngunit mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. "At ikaw siguro si Isabel," sabi nito. Pinapahaba ang pangalan ng dalaga na para bang may lason sa dila. "Ikaw pala ang laging nababanggit dito. Magandang hapon po," mahinaong bati ni Isabel. Hindi sumagot si Marian sa bati. Sa halip, umikot ang tingin niya sa bakuran, sa lumang bahay at saka muli kay Don Severino. "Dad, bakit hindi po ninyo sinabi na hindi na pala kayo okay dito? Kung ano-anong tao na ang pumapasok sa bahay ninyo?" Napatiimbagang si Mang Isko. "Mag-ingat kayo sa pananalita nyo, Ma'am Marian." Napalingon si Marian. "At ikaw? Sino ka para magsalita sa akin? Ako ang taong naiwan dito habang kayong mag-asawa ang sarap ng buhay sa Maynila, Isko." Babala ni Don Severino sa mahinang ngumit matigas na boses. Ngunit hindi na iyon napigilan pa. Matagal nang ipit ang galit sa loob ni Mang Isko. At ngayon habang nakikita niya ang kapal ng mukha ng mag-asawang ngayon sa kalamang sumulpot, gusto niyang ilabas lahat. "Nasaan kayo nung nilalagnat si Don? Nasaan kayo nung halos hindi ito makakain? Nasaan kayo nung kaurawan niya at 10 pisong ipinadala ng sarili niyang anak?" Biglang tumigas ang mukha ni Leandro. "Isko, huwag kang makialam sa pamilya namin." "Pamilya?" Singit ni Marian na may masunuyang tawa. "Kung pamilya ang usapan, baka dapat tanungin muna natin kung hanggang saan ang pakikialam ng isang tindera ng sopas." Tahimik na napayuko si Isabel. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil pinipili niyang huwag patulan ng unang banat. Ngulit hindi iyon pinalagpas ni Don Severino. "Tama na." Hindi mataas ang boses niya pero sapat iyon para tumigil ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo, bigaman halatang nahihirapan pa rin ang tuhod. "Marian," sabi niya, "kung may nais kang sabihin kay Isabel, sa harap ko mo sabihin ng maayos. Hindi ka pupunta rito para bastusin ang taong tumulong sa akin habang kayo ay wala." Bahagyang natigilan si Marian, ngulit mabilis ding nakabawi. "Dad, hindi ko kayo binabastos, nag-aalala lang ako. Siyempre naman, hindi normal na may isang hindi ka mag-anak na laging narito tapos may balitang pinapaayos ninyong mga papeles ninyo." Sumingit si Leandro sa mas malambot na boses. "Papa, umuwi kami dahil nag-aalala kami sa inyo." Napatingin si Don Severino sa anak. Mapagbagal ang titig niya at may kakaibang lamig doon. "Talaga ba?" tanong niya. "Nag-aalala ka?" "Oo naman, Papa." "Gaya ng pag-aalala mo nung kaurawan ko?" Parang sinampal ng katahimikan ng buong bakuran. Bahagyang namutla si Leandro. "Papa, tungkol doon?" Ngulit hindi na siya pinatapos ng ama.
Mabilis na naglakad si Don Severino papasok sa salas at mula sa ibabaw ng lumang aparador ay kinuha niya ang note at ang gustong 10 piso. Bumalik siya sa pintuan at iniabot iyon sa kanyang anak. Basahin mo, Papa, hindi na kailanan. Basahin mo. Mas madiing utos ni Don Severino. Walang nagawa si Leandro kundi tanggapin ang note. Nang mabasa niya ang sariling sulat sa harap ni Namang Isko, Isabel, Tino na kararating lang mula sa eskwela at maging ni Aling Belen na palihim ng sumisilip sa bakod, halatang gusto niyang lamunin siya ng lupa. Nagkunwaring walang malaking bagay si Marian. Ano naman, nagpadala naman siya. At saka biro lang naman siguro yan. Biro? Ulit ni Don Severino. Sa ika-75 kong kaarawan? Biro? Dad, huwag naman ninyong palakihin. Hindi ko pinalalaki. Putol niya kay Leandro. Kayo ang matagal nang nagpapaliit sa pagkatao ko. Napasigaw si Marian, hindi na maitago ang yabang. Dahil ano? Dahil ba sa babaeng yan? Sabay turo kay Isabel. Ano bang nagawa niya maliban sa magdala ng sopas? Napakadali namang bumili ng loob ng matanda. Sa pagkakataon niyon, hindi na nakatiis si Tino. Ate ko po yan, huwag niya pong bastusin. Tumahimik ka bata ka. Mataray na sagot ni Marian. Ngunit bago pa umusad ang gulo, dumating si Attorney Celso, na noon ay inaasahan pala ni Don Severino para sa ibang usapan. Pagbaba pa lamang nito sa kotse, ay naramdaman na niya ang bigat ng sitwasyon. Magandang hapon, sabi ng abogado. Tahimik ngunit otoridad ang tindig. Mukhang hindi maayos ang timing ko. Tamang-tama ka, Celso, sagot ni Don Severino. Dumating ang anak ko at gusto nilang malaman kung ano ang balita sa mga papeles ko. Napatingin si Leandro sa abogado. Attorney Celso, ano pong mga papeles ang sinasabi ni Papa? Hindi agad sumagot ang abogado. Sa halip, tumingin muna siya kay Don Severino, humihingi ng pahintulot. Tumanggo ang matanda. Sabihin mo. Huminga ng malalim si Attorney Celso. Pinaghahandaan lamang natin ang pag-aayos ng estate at ilang personal na instructions ni Don Severino. Normal na proseso ito para sa isang taong gustong maging maayos ang lahat. Anong ibig sabihin niyan? Matigas na tanong ni Marian. Ibig sabihin, sabi ng abogado, si Don Severino ang magpapasya kung kanino mapupunta ang pinaghirapan niya. Natahimik si Marian, ngulit halatang nanginginig na sa galit. Si Leandro na may tila pinagpapawisan kahit malamig ang hangin. At sa sandaling iyon, sa gitna ng bakuran ng lumang bahay na minsang naging simbolo ng isang buong pamilya, malinaw nang nabuo ang linya ng digmaan. Sa isang panig, ang mga taong saka lamang bumalit ng may naamoy na pera. Sa kabila, ang mga taong nanatili kahit walang hinihintay na kapalit. At si Don Severino, ang matandang ilang taong yumuko sa sakit at pag-iisa, ay unti-unti nang tumatayong muli. Hindi na bilang amang nakikiusap sa pagmamahal ng anak, kundi bilang lalaking handang ipagtanggol ang huling dignidad at ang mga taong tunay na nagmalasakit sa kanya. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, nais ko muna batiin ang bawat isa sa inyo na hanggang ngayon ay patuloy na nakikinig at sumusubaybay. Mag-iwan naman kayo ng comment kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ang pagtatapos ng kwentong ito. Dahil sa bawat pagtatapos, may bagong pag-asa ring isinisilang. At ngayon, narito na tayo sa bahaging magpapakita na ang kabutihan, kahit tahimik at simple lang sa simula, ay kayang bumuo ng panibagong buhay at tunay na pamilya. Pagkatapos ng mainit na konfrontasyon sa bakuran ng lumang bahay ng mga Vergara, hindi agad umalis sina Leandro at Marian. Sa halip, nagpilitan silang pumasok sa sala. Tila umaasang kaya pa nilang baguhin ng direksyon ng usapan kapag naibaba na ang tensyon. Ngunit hindi na iyon ang bahay na dati nilang iniiwan sa sariling katahimikan. Iba na ang hangin sa loob nito. Naroon na sina Mang Isko, Attorney Celso at si Isabel na bagamat tahimik ay malinaw ng bahagi ng matibay na mundo na bumubuo sa paligid ni Don Severino. Si Don Severino ay naupo sa dating malaking armchair ng kanyang yumakaw na asawa. Hindi na siya mukhang matandang nalilito sa sakit. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang anyo niya ay parang bumalik sa dati.
Matatag, buo ang isip at malinaw ang pasya. Celso, sabi niya sa abogado, ituloy na natin ang usapan dito para wala nang lihim, para marinig nilang lahat. Umayos ng upo si Ate Celso at inilapag sa mesa ang leather folder na dala niya. Sa kabilang sofa, halatang hindi mapakali si Leandro. Si Marian namay pilit pa ring maayos ang tindig, ngunit hindi na maitago ang pagkayamot at kaba sa mga mata. Papa, singit ni Leandro. Pinipilit na maging mahinahon ang tono. Baka naman pwede natin itong pag-usapan ng tayong pamilya lang. Napatingin si Don Severino sa kanya ng diretsyo. Pamilya? Ngayon mo lang ginamit ang salitang pamilya nang may gusto kang makuha. Hindi naman ganun, Papa. Hindi ba? Mahinahong sagot ng matanda. Noong nagkasakit ako at ilang araw akong hindi makabangon, nasan ka? Noong Pasko na walang dumalaw sa akin, nasan ka? Noong kaarawan kong 75 at 10 piso lang ang pinadala mo kasama ang sulat na parang pulubi akong dapat limusan, nasan ang pamilyang sinasabi mo? Napatungo si Leandro. Ang totoo, wala siyang maayos na maisagot. Lahat ng dahilan niya sa isip, abala, negosyo, biyahe, pagod, biglang tumunog na mababaw at marumi sa harap ng katotohanan. Si Marian ang mabilis na sumalo sa sitwasyon. Dad, hindi ba dapat tignan din natin ang bigger picture? Kami ang legal na pamilya ninyo. Hindi ba delikado na may ibang tao na makialam sa desisyon ninyo? Pasensya na, pero hindi normal na ang isang dalagang walang kaugnayan sa dugo ay biglang napakalapit sa inyo. Tahimik na napahawak si Isabel sa laylayan ng kanang bestida. Gusto sana niyang sumalita upang ipagtanggol ang sarili, ngunit inunahan na si Don Severino. Hindi dugo ang batayan ng pagkatao, Marian. Malamig niyang sabi. Kung dugo lang din ang pagbabasehan, matagal na sana akong namatay sa lungkot. Tumikhim si Ate Celso at binuksan ang folder. Kung maaari, babasahin ko ang ilang nilalaman ng inihandang legal instructions ni Don Severino. Tumango ang matanda. Nagbatulay ang abogado. Base sa malinaw at kusang loob na pahayag ni Don Severino Vergara, ililipat ang malaking bahagi ng kanyang liquid assets sa isang trust account na may 3 layunin. Una, para sa personal na pangangailangan ng kanyang sagili habang siya ay nabubuhay. Ikalawa, para sa pagpapagamot at suporta sa pamilyang Lontok. At ikatlo, para sa pagtatayo ng isang maliit na negosyo at scholarship fund sa barangay. Ano? Napalakas ang boses ni Marian. Scholarship fund? Para kanino? Para sa mahihirap ngunit masisipag na kabataan ng San Gertrudes, kalmadong sagot ni Ate Celso. Hindi pa roon nagtapos ang abogado. Bukod dito, ililipat kay Binibining Isabel Lontok ang pamamahala at eventual ownership ng isang paupahang pwesto sa palengke at ng lumang lote sa likod ng bahay, kung saan maaaring itayo ang negosyo na dati nang napag-usapan ni Don Severino. May nakalaan ding maliit na educational fund para kay Tino Lontok. Hindi na napigilan ni Marian ang sarili. Hindi kami papayag dito. Hindi mo kailangan pumayag. Putol ni Don Severino. Bakit kami sumasabat? At ako ang may-ari ng pinaghirapan ko. Tahimik lamang si Isabel, ngunit nang marinig niya ang pangalan niya at ng pamilya niya sa legal na pagbasa, namutla siya. Hindi iyon ang inaasahan niya. Hindi siya nagdala ng sopas para sa gantimpala. Hindi siya nagtiis at tumulong para magkaroon ng pwesto sa palengke o lote. Sa katotohanan, simula nang kumalat ang usapon sa baryo, ang pinakakinakatakutan niya ay ang isipin ng mga tao na tama nga ang chismis na lumalapit siya sa matanda para sa pera. Don Sevelio, nanginginig ang boses niyang sabi, hindi ko po yata kayang tanggapin agad ang ganito kalaki. Lumingon sa kanya ang matanda. Ang titig nito'y hindi mabigat, kundi magpamahal. Isabel, wala kang hiningi. Yun nga ang dahilan kung bakit gusto ong ibigay. Hindi ito bayad sa sopas. Hindi ito kabayaran sa kabaitan. Ito regalo ng isang matandang muling natutong mabuhay dahil sa isang taong nakpakita sa kanya na may kabutihan pa palang totoo sa mundo. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabel. Pero Don, baka mas lalong lumala ang galit nila sa inyo. Ayoko pong maging dahilan ng gulo.
Hindi ikaw ang dahilan ng gulo. Ang dahilan ng gulo ay kasakiman. Matagal nang nandoon bago ka pa dumating. Sa puntong iyon, biglang tumayo si Leandro. Papa, mali naman yata ito. Aniya, naninginig ang boses. Oo, nagkamali ako. Oo, naging pabaya ako pero anak ninyo pa rin ako. Hindi ba kahit konting parte lang? Parte, ulit ng ama. Ang gusto mo lang marinig ay ang parte mo. Napayuko si Leandro mulit pilit pang lumaban. Hindi po pera lang ang gusto ko. Gusto ko ring itama. Kung gusto mong itama, madiing sabi ni Don Severino, hindi pera ang una mong hahanapin, kundi kapatawaran. Natahimik ang silid. Sa labas ng bahay, naroon si Aling Belen at ilan pang kapitbahay na nagkukuha ring may dinidilig, ngunit halatang nakikinig. Hindi man marinig ang lahat, sapat na ang pira-pirasong salita para makumpleto ng baryo ang kwento pagsapit ng gabi. Pagkaalis ni na Leandro at Marian ng araw na iyon, hindi sila umuwi sa Maynila kaagad. Nag-check-in muna sila sa isang maliit na resort sa katabing bayan. Doon sumiklap ang mas mainit nilang away. "Kasalanan mo ito!" sigaw ni Marian habang inihahagis sa kama ang handbag. "Kung hindi ka nagpabaya sa tatay mo, hindi tayo mapapahiya ng ganito." "Ako? Ikaw ang may ayaw na umuwi ako roon. Dahil wala namang silbi ang pag-uwi kung wala ring mapapala." Mabilis na napalingon si Leandro. Sa unang pagkakataon, tumagos sa kanya ang kabuuan ng pagkatao ng asawang pinili niya. Matagal na niyang alam na materialistic si Marian, ngunit sa dami ng taon na pinili niyang maging komportable at sunod-sunuran, hindi niya pinansin ng mga pulang bandera. Ngayon, habang naririnig niyang lantaran nitong tinatawag na walang silbi ang pagdalaw sa kanyang ama, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Samantala, sa bahay ng mga luntok, hindi rin matahimik si Isabel. Buong gabi siyang gising, kausap si Aling Marites. "Ma, hindi ko po alam kung tama ba to. Baka mas lalong sabihin ng mga tao na may pakay ako." Huminga ng malalim si Aling Marites. "Anak, may mga taong magsasalita kahit wala kang ginagawang masama. Pero itanong mo sa sarili mo, alam mo ba sa puso mong malinis ang dahilan mo?" "Opo." "Kung ganun, huwag kang matakot. Hindi mo ninakaw yan, hindi mo hiningi. Ipinagkatiwala sa iyo dahil nakita sa iyo ang kabutihang hindi nakita sa iba." Si Tino naman ay tahimik lang sa isang sulok, pero halatang umaasa. "Ate, kung totoo pong may educational fund para sa akin, mag-aaral talaga ako ng mabuti. Hindi ko sasayangin." Napangiti si Isabel sa gitna ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon, nakita niya na ang bagay na kinakatatakutan niyang tanggapin ay maaari palang maging susi hindi lang para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng pamilya nila. Lumipas ang mga buwan at tuluyang naisaporma lang mga papeles. Sa gabay ni Attorney Celso at sa maingat na pagmomonitor ni Don Severino, nagsimula ng ayusin ng lumang paupahang pwesto sa palengke. Dati itong saradong tindahan ng feeds, ngunit sa tulong ng maliit na puhunan mula sa trust, ipinarenovate iyon at ginawang malinis na kainan. "Ano pong ipapangalanan natin?" tanong ni Tino habang pinapanood ang karpinterong si Mang Dodong sa paglalagay ng kahoy na karatula. Saglit na napaisip si Isabel. Tapos ay numiti siya at tumingin kay Don Severino na nakaupo sa monoblock chair at pinagmamasdan ng pag-aayos. "Severino's Kusina at Supasan," sabi ni Isabel. Natigilan ng matanda. "Bakit pangalan ko?" "Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi ito mabubuo. At dahil ang unang mangkok ng supas na nagbago ng lahat, dito nagsimula." Sa pagdaan ng mga panahon, unti-unti na iba ang tingin ng buong baryo kay Isabel. Hindi na siya basta yung dalagang may dalang supas. Siya na ngayon ang dalagang tumayong inspirasyon sa marami. Hindi siya naging mayabang, hindi rin siya nagbago ng pagtrato sa iba. Sa katunayan, mas lalo pa siyang naging mapagbigay. Tuwing umaga, may libreng isang tray ng lugaw para sa mga matatandang walang pambili. Tuwing Sabado, may libreng sabaw para sa mga batang nag-aaral sa public school. At minsan, sa isang buwan, may feeding program sa tulong nina Ma'am Corazon at Father Nicanor Valles, ang pari ng baryo. Dahil sa bagong negosyo, naipagamot ng maayos si Aling Maltes. Si Tina naman ay naipagpatuloy ang pag-aaral at nangakong magtatapos bilang nurse balang araw.
Maging si Emong Tablizo ay naging regular na supplier ng manok at gulay sa kainan. Si Mang Isko naman ay ginawang tagapangasiwa ng inventory at delivery. At si Don Severino? Sa mga huling taon ng buhay niya, hindi na siya ang matandang mag-isang nakatanaw sa ulan. Araw-araw ay may dahilan na siyang bumangon. Minsan ay pumupunta siya sa kainan para panoorin ang dagsa ng customers. Minsan namay umuupo lang siya sa gilid at pinagmamasdan si Isabel habang inaasikaso ang tindahan. Hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang anak sa puso. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Isabel sa likod bahay kung saan may tumutubong sampagitan na ngayon, mahinang nagsalita si Don Severino. Hindi ko na hinanap pa ang apology ni Leandro, sabi niya. Darating man o hindi, tanggap ko na. Napatawad niyo na po ba siya? Tanong ni Isabel. Matagal bago sumagot ang matanda. Oo, pero ang pagpapatawad hiha, hindi ibig sabihin ay ibibigay mo ulit sa isang kao ang kapangyarihang saktan ka. Tumanggo si Isabel. Malalim ang mga salitang iyon at totoo. Makalipas ang 3 taon, pumanaw si Don Severino sa edad na 78. Hindi sa malamig na silid o sa gitna lang pag-iisa, kundi sa sariling bahay, habang napapaligiran ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Si Isabel na hawak ang kamay niya, si Tino na naoy nursing student na, si Aling Marites, si Mang Isko, si Attorney Celso at si Father Nicanor na nagbigay ng huling panalangin. Sa pagbasa ng kanyang huling habilin, lalo pang luminaw ang laki ng kanyang puso. Bukod sa nauna ng ibinigay kay Isabel, naglaan siyang pondo para sa scholarship ng 3 mahihirap na estudyante taon-taon, feeding program sa barangay at maintenance fund para sa kusinang sinimulan nila. Para kay Leandro, may iniwan siyang isang liham lamang. Hindi iyon binasang malakas, ngunit ilang linggo matapos ang libing, nalaman ng ilan sa baryo na matagal na ring naghiwalay sina Leandro at Marian dahil sa sunod-sunod na problema sa pera at pagsisihan. Hindi na bumalik si Marian sa San Gertrudes kailanman. Si Leandro namay minsang dumalaw ng tahimik. Walang dalang kahambugan. Hindi na para makihingi, kundi para magdasal sa puntod ng ama. Nang nakita siya ni Isabel roon, hindi siya nagsalita ng masama. Tahimik lang siyang lumapit at iniabot ang maliit na supot ng sampagita. Para po kay Don Severino. Napaluha si Leandro. Hindi ko deserve ang kabutihan mo. Hindi ko rin po ito ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko ito dahil si Don Severino ang nagturo sa akin na may mga sugat na hindi ginagantihan, inaalagaan para hindi na kumalat. Pagkalipas ng ilang taon, lalo pang lumago ang Severinos Kusina at Supasan. Nagkaroon ito ng pangalawang branch sa katabing bayan. Si Tino naman ay naging registered nurse at tumulong sa health outreach program na pinondohan ng scholarship trust. Si Aling Marites naman ay unti-unting lumakas at siya na mismo ang tagatikim ng sabaw tuwing umaga. Si Ma'am Corazon naman ay katuwang ni Isabel sa pagpili ng mga batang bibigyan ng tulong aral. At sa bawat anibersaryo ng kapanganakan ni Don Severino, may libreng sopas para sa lahat ng matatanda sa baryo. Ang lumang bahay ng mga Bergara ay hindi na naging bahay ng lungkot. Napanatili ni Isabel iyon na isang tahanan ng alaala at dignidad. Ang hardin sa likod bahay ay namulaklak sa wakas. May sampagita sa dulo, gaya ng dating pangarap ni na Don Severino at Felicidad. At sa dulo ng lahat, napatunayan ng kwentong ito ang isang simpleng katotohanan. Ang 10 pisong ipinadala ng isang anak na nalunod sa kapalaluan ay hindi naging simbolo ng kahihiyan lamang. Iyon ang naging mitya para mabuksan ang mga mata ng isang ama, para mabigyang dangal ang isang mabuting dalaga, at para umusbong ang isang buhay na hindi na kailanman babalik sa dating gutom, lungkot at pag-isa.
Dahil minsan, ang tunay na pamilya ay hindi iyong kapareho mo ng dugo, kundi iyong araw-araw kang pinipiling mahalin, pakainin at alalahanin, kahit sa isang simpleng mangkok lang ng mainit na sopas.